Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa FTRC Pre-Final Coaching Guidelines video para sa upcoming licensure examination for teachers this coming March 2025. Congratulations po sa inyong lahat at nakaabot po tayo sa level po na ito ng ating review. Handa na ba kayo? Mabuti naman. At ngayon sisimulan natin ito sa pagbibigay ng mga guidelines at mga alituntunin kung ano po yung mga dapat nating aabangan, dapat nating gawin at mga hindi po natin dapat gawin during po sa ating pre-final coaching. So sisimulan po natin ito sa pagpasok po sa ating venue at tuturuan po namin kayo o bibigyan namin kayo ng mga kaalaman kung ano po yung mga dapat nating gawin. So, yung pinakauna po is number 1, kailangan po nating dala-dala palagi ang ating mga class pass. Paki-make sure po ng ating mga class pass ay naka-laminate na po siya at naka-attach po sa ating mga sling. Yan, ito po ay isa sa mga pinaka-importante na dapat nating dalhin dahil ito po ay no class pass, no entry po na policy ng FTRC. Sa kadahilanan po na napakarami po ninyo at mahihirapan po ang ating mga staff na papapasukin kayo ng mabilis kapag ang isa sa inyo or marami sa inyo ay hindi nakapagdala ng ating mga class pass. Sana po malinaw sa ating lahat yan dahil yan po ay ginagawa natin araw-araw habang tayo ay pumapasok sa ating mga klase. Yan. Pangalawa po is pagkatapos po nating maska ng ating mga ID, i-allow po natin ang ating mga sarili na i-check po ng ating mga staff gamit po ng kanilang mga metal detectors at mamarkahan po ng kanilang FTRC stamp. Bakit po ito kinakailangan? Sapagkat marami pong ipinagbabawal na mga bagay na dapat po hindi makapasok sa ating classroom during sa ating pre-final coaching. Sa amin po kasing mga experiences sa mga nakaraan po, marami pong nagtatago ng mga pinagbabawal na bagay sa kanilang katawan, lalong-lalo na po sa mga babae o sa lalaki. So kaya po ipinagbabawal po na itago ito sa ating katawan, sa loob ng ating mga damit or sa sapatos, kaya kinakailangan po namin gamitan ng metal detectors para makita po namin ito. Ngayon po, meron po tayong exception sa mga buntis po lamang. So kung tayo po ay o kung kayo po ay buntis, huwag po kayong mag-aalala kasi hindi po namin kayo gagamitan ng metal detector. Hindi po, sa halip, meron po tayong mga babaeng staff na gagawa po ng frisking o gagamitin lang po nila ang kanilang mga kamay para i-check po ang ating ah, ah, katawan kung mayroon po bang mga ipinagbabawal na mga bagay. Once na mamarkahan po tayo, ang susunod na po na gagawin ay i-check po ang ating mga bag. So, ang ating mga bags po na naglalaman ng ating mga pagkain, tubig, at iba pang mga kinakailangan natin sa loob ng ating venue, ay i-check po ng ating mga staff. Yan, huwag po kayong magtataka kung bakit po kailangan po siyang i-check kasi po, yan po ay kinakailangan sapagkat ito po ay ni-require po ng ating may-ari. So, para po wala po talagang makapasok na pinagbabawal na mga kagamitan. So, sino man po ang makikitaan ng mga ipinagbabawal na mga gamit ay hindi na po maaalaw na makapasok po sa araw na iyon at hindi na po sila makakapag-attend sa kanilang final coaching po. So, ito pong palisiya na ito ay zero tolerance. So, ibig sabihin, wala pong ah, pinagbibigyan. So, kung kayo po ay lumagpas or kayo po ay hindi sumunod sa palisiyang ito, kayo po ay hindi na makakasali sa ating final coaching. Yan po ang sinabi ng may-ari po ng FTRC. Yan. Sana po malinaw po sa inyo yon yung ating gagawin sa pagpasok pa lamang po yan ng ating venue. So, ang mga tanong po, ano po ba yung mga ipinagbabawal at ano po ba yung mga pwedeng dalhin during pre-final coaching? So, yung pinakauna po, ito yung pinaka-importante. Pakidala po yung mga common medications po sa ating mga sarili. Lalong-lalo yung para sa mga headaches po natin, dysmenorrhea, indigestions at diarrhea. Kasi po yan po yung mga pinaka-common. So wala po tayong mga medisina na pwede pong ibigay or i-accommodate para po sa lahat kasi napakarami po ninyo. Kaya po magdala po kayo ng biogesic, yung sa may mga periods po, kailangan po tayong bumili ng medisina po para roon, para hindi po kayo mahirapan na mag-review pag ito po ay sumakit.
Number 2, yung mga personal care essentials po ninyo. Personal care essentials. Ibig sabihin po, yung mga white flour, salon pass, efficacent oil, yan po ay mga basic po na mga pangangailangan po ninyo during the review. Kasi po, mahaba po ang ating review at kinakailangan po na attentive po tayo. At madalas, marami po sa mga previous reviewin natin ang nahihilo. At pangatlo, if meron po kayong mga maintenance medication, kailangan po kayo magdala ng medicines kasi po sayang po yung oras kung lalabas kayo at hindi na kayo makakabalik, marami po kayong mamimiss. At hindi din po tayo pwedeng ah, makisuyo sa ating mga staff sapagkat ang mga staff natin ay limited lang at mawawala po sila sa kanilang pwesto. So kaya po, kung meron po kayong mga maintenance medications, lalo sa mga asthma, kailangan po kayong magdala, yung mga high blood, magdala po kayo ng losartan at iba pa. Next po ay sa atin pong transparent bag. Ito po ay long-standing tradition na ng FTRC na lahat po ng mga sumasali sa ating pre-final coaching ay kailangan magdala or gumamit ng kanilang transparent bag. Dito po ninyo inilalagay ang inyong mga pagkain para sa inyong tanghalian or sa dinner or sa snacks sapagkat hindi po tayo pwedeng bumaba or umalis po sa ating venue. So, yung plastic bags po from Jollibee, McDonald's at iba pang mga stores na medyo slightly transparent at lalong-lalo na yung mga paper bags from 7-Eleven, Mang Inasal at iba pa ay hindi po pwede, pinagbabawalan po siya. Yan pong sa ating pictures po, ang makikita ninyo ang mga hindi po pinagbabawalan o ibig sabihin ang pwede lamang po ninyong magamit. Hindi naman po necessarily same po ng design pero yung concept po is transparent po siya. Nakikita po siya both sides at saka sa ilalim din. So sa lahat po ng anggulo, makikita po namin ang loob ng inyong bag. Yun po ang kinakailangan po ninyong bilhin na bag. Ngayon po, pag meron po tayong daladalang pera or coins, meron po tayong ina-allow na coin purse lamang. Ito po ay maliit lamang na coin purse kahit hindi na po ito transparent, basta wag po tayong maglagay ng USB sa loob or mga ipinagbabawal na gamit. Yan po. Ayan. So, at ito naman po sa susunod na na page po ay ang mga pinagbabawal sa loob. Yung mga bags po na hindi transparent gaya po niyan, yung backpack, yung puti pero sa may transparent, yung parang net din po, bawal din po 'yan. At saka lang yung mga long wallets, bawal din po 'yan. So please be guided po. Kasi po medyo mahihirapan po ang ating mga staff na makita po ang loob at magte-take po 'yan ng time para sa pagpapasok po sa inyo. Ayan. Yan din pong nasa ating next slide po, yung half transparent po or partially transparent bags, bawal din po yan. Kasi po, kagaya po ng sabi ko kanina, dapat lahat po ng anggulo, back to back, side to side, up and down. Lalo na po yung sa ilalim, kailangan po siya na makikita po natin. So, please po, refer to the slide na pag meron pong ah, transparent bag na nabili ninyo na kagaya po niyan, bawal po siya, ma'am, sir. Alright? Tapos, yung mga cellophane po, kagaya ng sabi ko kanina, bawal na bawal po yan. So, if meron ba kayong nabili, i-transfer nyo na po siya sa plastic na lalagyan or sa ziplocs. Meron pong mga murang mabibili po natin dyan sa labas na pwede po nating hugasan pagkatapos po natin gamitin. Yan. Para naman po sa iba na merong mga colored po na transparent bags. Kagaya po niyan, may black, may pink, bawal din po yan. Mga translucent bags po yan. At yung mga non-transparent pouches po, bawal na bawal po yan. At lalong-lalo pa yung mga long wallets at card holders, huwag po tayong magdala. Ipinagbabawal po yan at ang pinapayagan lang natin ay yung mga coin purses. Yan. So para man po sa lalagyan po ng ating tubig, kailangan din po siya na transparent. Mag-ingat po tayo sa pagbili kasi po sayang lang po ang ating pera at hindi natin yan magagamit during final coaching natin. So yan po sa ating screen ngayon na makikita, yan lang po ang ating pinapayagan. Merong mga iba dyan na may mga kulay pero makikita naman po natin sila sa loob. So okay lang po yan. Kaya po kailangan na transparent po ang ating mga water bottles kasi po may iba po sa atin or sa yung mga nakaraan, nagdala po sila ng mga hindi transparent containers at doon po nila nilagay sa loob ng mga containers na ito ang mga ipinagbabawal na mga gamit. At hindi po makakaya ng mga staff natin na iisa-isahin po natin yan sa pag-open
at titingnan sa loob kung may mga bawal na nakalagay. So, nagtitake po yan ng oras. Para mabilis lamang po ang pagpapasok sa atin, kailangan po tayong sumunod sa ating instructions. Yan. Ito po yung mga bawal po. Nakikita po ninyo, yung mga mamahalin na lalagyan na yan, hindi po siya pwede. Kahit po yung parang nasa, tawag nito, Tupperware na lalagyan, kahit medyo transparent siya, pero may kahinaan na rin po. Medyo mahina din po yung mata ng iba sa ating mga staff, kaya kailangan po talaga na hindi kayo magdala ng ganyan, yung nasa ilalim. Gayun din po yung mga nasa kaliwa sa kanan na may marami pong designs na nakasagabal po. Huwag na po tayo bili po ng mga ganon or bumili ng mga ganon. Ayan. Para naman po sa lalagyan po ng ating mga lunch po, kung whole day po yung review natin, ah, kailangan po tayo magdala ng mga transparent po na lalagyan. Clear containers lamang po. Yung pinakamura po is yung nasa left side. Kasi po, nabibili po natin yan ng napakamura lamang. Yung mga heavy duty, wag na po yan kasi sayang lang po yung pera natin dyan at hindi naman natin yan magagamit all the time. So, mas mabuti kung bibili tayo ng maliliit lamang na transparent or plastic na transparent containers na pwede po nating hugasang matapos natin itong gamitin sa isang araw. Yan. Para naman po sa mga pagkain, meron po tayong ina-allow na hindi na kinakailangan natin siyang ilagay sa mga plastic containers as long as po hindi po siya naka-open kagaya po ng mga canned goods po at saka yung mga cup noodles. If meron po kayong dala, mas mabuti pong huwag niyo pong tanggalan ng mga cellophane tsaka buksan kasi po hindi po yan maaalaw sa loob. So, lahat lang po na pwedeng ipasok na mga pagkain is yung mga hindi po nabuksan or mga sealed po lamang. At huwag po tayo magdala ng sobrang dami na mahihirapan naman po na makita sa loob po ninyo bago meron po bang nakasabit or nakasingit doon na mga ipinagbabawal na gamit. Lilimitahan po natin ang mga canned goods and cup noodles na ating dalhin para po hindi tayo maaberya pagdating sa pagpasok. Next po, ito po yung mga ipinagbabawal na transparent, mga semi-transparent po na mga lalagyan. Kung napansin po ninyo, sa tabi or sa gilid ay medyo transparent po siya, pero yung ibabaw niya ay hindi. Ang ginagawa po namin dyan is hindi po namin pinapapasok. Kasi po, kailangan pa namin buksan yung inyong lid. Kaya po nagtitake po yan ng time. So, bawal na bawal po yan. Yung aluminum din, bawal din po yan. Basta anything na hindi ito po transparent, totally transparent, bawal na bawal po yan. Ayan. So, bawal din po yung magpa-deliver ng ating mga pagkain, kagaya ng sa Foodpanda, Grab, Maxim at iba pa. Kahit po yung mga relative natin na daraan dyan na dadaan at magbibigay sa atin ng pagkain, bawal na bawal po. Kasi po, mahirap po tawagin ang inyong tawagin po yung estudyante na may-ari ng pagkain habang ongoing yung ating pre-final coaching. So, wala po kaming time para tawagin kayo at madidisrupt po ang flow ng ating review. Para naman po sa ating mga snacks, biscuits at iba pa, chips, candies, dapat po nakalagay po ito sa transparent or clear container. Minsan, ina-allow namin yung ziplock as long as makikita po talaga. Yung ziplock na cellophane po, nakitang-kita po yung loob, pwedeng-pwede po yon. Bakit naman po, sir, kailangan ilagay pa sa transparent? Kasi po, um, madalas po, mahirap um, i-check po yung ating bag, lalong-lalo na't marami po kayong inilalagay na mga chips, biscuits sa loob. Kasi po, whether we like it or not, yung bag po na nabibili po, madalas is yung maliliit po lamang. At pag nilalagyan ito ng maraming biskwit, chips at candies, nahihirapan po ang ating mga staff. So, mas maganda po at requirement po talaga siya na ilagay po siya sa plastic containers. At kung meron man tayong mga pagkain na hindi natin binalatan at tinanggalan ng mga tinatawag dito ng mga wrappers, allowed lang po ay yung tatlo. Ibig sabihin, kung mayroon kayong kending dala, at least tatlo lamang po. Kung mga crackers po, tatlo din po. Pero yung sa chips po, at least isa lamang po siya. So, kailangan po talaga po na maging strict po tayo dito kasi po, ang gagawin ng mga staff natin, titingnan lang po nila yung both sides at saka up kung meron pong mga ipinagbabawal. At nagtitake po ng time if meron pong mga hindrance, yung mga pinagbabawal at hindi sumunod na hindi inilagay sa mga transparent, mahihirapan at matatagalan po ang pag-check ang staff natin at magkakos po yan ng delay sa pagpasok po ninyo at ng iba na nasa likuran ninyo.
Bawal din po yung mga utensils natin na hindi po transparent, na lalagyan po yan ng mga kutsara kasi diyan po kailangan pang buksan po ng staff. So, kung meron man kayong kutsara na dala, pwede pong kutsara na lang ang dalhin tapos balutin niyo na lang ng cellophane, 'wag po yung tissue paper kasi bawal po ang writing material. Tapos bawal din po yung mga gloves, paper plates, at yung mga tissues na pwede pong sulatan, bawal na bawal po siya. Please be mindful po at i-take note po ito. Kasi po, pwede po tayong makapagsulat dyan at yung mga cellophanes at yung mga paper plates, any writing material po kasi yan, considered as writing materials po sila. Siya nga pala, yung mga gloves po, allowed lang po pala yung 2 to 4 na piraso. Para po sa mga gusto pong magkamay, i-allow din po natin yung gloves. Yan. Yan, ito po yung standing rule po natin. If we cannot easily see what's inside, then it's not allowed. Yun po ang pinaka-basic principle lang po sa mga bawal na mga regarding sa mga transparent na lalagyan, transparent na bag. Kasi po, kung hindi namin madadali or mahihirapan kaming makita yung nasa loob, magte-take po yan ng time. So, ayan po lamang po kasimple. Kung tingnan po ninyo yung bibilhin ninyo, kung mahirapan ba kayong makita yung ano nang nasa loob, wag po niyo yung bilhin. Dapat po bilhin niyo yung madali lang makita yung nasa loob. Ayan, ito na po yung mga ipinagbabawal na mga gamit dito sa ating pre-final coaching. Unang-una, ating mga cellphones ay bawal na bawal po. So lahat po ay pinagbabawalan na magdala ng mga cellphone, any smartphone, even yung keypad na cellphone, and any other device na pwedeng gamitin na mag-record ng audio or video sa ating mga material. If ever po kailangan nyo po ng contact sa inyong mga magsusundo mamaya pagkatapos ng inyong mga klase, lalong-lalo na sa mga evening session, walang problema po. Magdala po kayo ng cellphone number lamang po ng inyong mga contact para po pwede kayong makisuyo sa ating staff na makitawag or makitext sa inyong mga susundo. Kasi po, bawal na bawal po na magdala po ng cellphone. Sino man na magdala po ng cellphone, kahit valid man po ang ating reason, ay automatic po ban po tayo sa final coaching. Yan. Dito po sa notes ibaba, since bawal po ang ating mga phone, yan, meron po kayong, pwede po kayong mag-contact sa ating mga staff para po kung may emergency related matters po, pwede nyo po tawagan kung sino man ang mga emergency contact person po ninyo. Kaya po kinakailangan na magsulat kayo sa inyong tawag nito sa likod ng inyong ID, yung number ng mga emergency contact ninyo or yung mga sundo. Yun lamang po ang solusyon po doon. Ayan. Ikalawang ipinagbabawal is ang lahat po ng klase ng mga watches, bangles, any burloloy na nasa ating pong mga kamay, ipinagbabawal po siya. Para po, may iba po kasing mga watches ngayon na nakakapag-record ng audio, even videos po sa ating mga material. So, bawal po na meron tayong ilalagay sa ating mga wrist. Ayan, bawal na bawal po yan. So, wag po kayong tawag nito, wag niyo pong kalimutan na tanggalin po yung mga relos po ninyo kasi madalas nakakalimutan nila ng tendency, hindi naman mo namin po pwedeng bantayan po yan for the whole session po at ang tendency pag mawala po yan, lalo na pag mahal po, hindi po kakayanin ng mga staff natin na magbayad po niyan. Kaya maawa po kayo sa staff natin at hindi na po sila mag-a-allow na ngayon ng kukuha or magtatago ng inyong mga ipinagbabawal na gamit. Bawal na bawal po na ibigay sa staff ninyo ang inyong mga gamit at makisuyo sa kanila. Kahit na sino pa ang staff na nag-violate ng rule na yan, automatic matatanggal po sila sa trabaho. So wag niyo po silang wag niyo pong i-risk ang kanilang work dahil po nakalimutan po ninyong mag-follow ng ating rules and regulation. So bawal na bawal po ang relo at saka ating mga cellphone. Bawal din po ang USB and other electronic devices. Lahat po ng mga electronic devices, bawal na bawal po siya. USB, meron po tayong exemption pala sa electronic devices, yung mga tawag nito, yung sa ating mga may mga pump, para sa mga asthma po natin, na may mga devices po sila na pwedeng gamitin, pwede po yon pero i-surrender po yon sa staff. May iba po na nagbe-breastfeed na may mga pump po, pwede po yon iiwan lang po sa staff. Pero hindi po pwedeng dalhin sa loob.
Bawal po ang mga power bank, earbuds, headphones, at mga wired microphones. Electronic devices po, bawal po siya. Yan. Anything na nakakasulat, mga writing materials, banned po, including mga eyeliners. Hala sir, bakit po bawal ang eyeliners? Kasi po, may iba dyan na pwedeng gamitin na magsulat. So, ah, para sigurado na po at hindi po masayang ang mga eyeliners ninyo, wag na lamang po kayo magdala. Dini-discourage din po kasi po namin na magtagal po. I mean, yung mga eyeliners po kasi isa po yan sa nagko-cause ng delay kung bakit natatagalan yung iba na gumamit ng CR kasi nagta-touch up pa po doon sa loob. Tapos yung ibang ihing-ihi na po na nasa labas. So para maiwasan po yan, ipinagbabawal na din po yan sa ating sa loob. Yan. Next po, isa po sa mga pinaka-importanting rule po natin after doon sa mga ipinagbabawal na gamit is bawal po tayo na lumabas sa ating venue. Once nakapasok po tayo, bawal na po tayong lumabas. Kaya po before po tayo pumasok, gawin na po natin ang kailangan natin gawin, bilhin ang kailangan bilhin. Anyways, when it comes to pagkain, may mga venues po tayo na mayroong canteen or store sa loob. Pwede po kayong bumili ng mga pagkain doon. Hindi naman po ipinagbabawal na bumili sa loob ng store na nasa loob na po mismo ng ating venue. Ngayon po, if kailangan nyo talagang lumabas, hindi naman po namin kayo pipigilan. Pero po, hindi na po kayo pwedeng bumalik sa loob within that day po. Kahit ano pa po yung rason, kayo po ay pagbabawalan na. At kayo po ay pwede naman pumasok sa susunod. Pero, tag po yon as absent po. Next po na importanteng rule, other sa bawal po lumabas, is bawal din po matulog. Yan po, bawal na bawal po matulog. Yan po ang kalaban po ninyo during this time sa pre-final coaching. Kasi po, nakakaantok talaga ang makinig lamang sa nagsasalita na sa video at mag-memorize ng mga question at sagot. Kaya po, pilitin po ninyo inyong mga sarili na matulog sa gabi at huwag matulog during review. Kailangan po talaga nagisingin at tulungan ninyo ang inyong sarili. Pwede po kayong tumayo sa likuran, huwag lamang po sa labas ng venue para lamang po kayo magising. Pwede po kayong makipag-partner ng inyong mga katabi para hilutin po kayo or sampalin if necessary para kayo po ay magising. Huwag lamang po kayong matulog. Sayang na sayang po kung kayo po ay nakaidlip at yung naidlipan nyo pong tanong, ayun po ay isa sa mga lumabas po sa inyong board exam. Yan lamang po. Susunod is ito po, dahil po bawal po matulog, bawal din po, sana po maintindihan po ninyo ito. Meron po kasing mga estudyante po na gustong-gusto po na uminom ng mga bagay na nasa ating screen, like yung Lucky Day Coffee ko, Red Bull, energy drinks at iba pang mga pampagising. Huwag po tayong magdala po kasi hindi po namin to i-allow sa loob kasi madalas ito po ang nagiging dahilan kung bakit dumarami ang mga nahihilo at nagve-ventilate po or nagpapalpitate. So, ipinagbabawal po ito sa loob. Kaya po kung napansin po ninyo yung mga tindahan natin, wala po yung mga Lucky Day, Red Bull at mga energy drinks. Kahit po antok na kayo, hindi po siya pwede kasi po nakakabilis po ng tibok ng ating mga puso na nag-cause po ng ating mga health problems. Ayan po, sana maintindihan po ninyo ang bagay na ito. Ayan. Isa po sa pinaka-importante na dapat po nating tandaan, ito po yung problema namin sa nakaraang operation at ngayon, i-emphasize po namin sa batch ninyo. Wala po or no one should be waiting outside the classroom po during bathroom breaks. So, bathroom lines po ay gagawin doon sa loob mismo ng classroom. Doon po kayo pipila habang naghihintay ng inyong turn, makikinig at manunood kayo ng questions para hindi po kayo makamiss ng maraming mga question. At meron po kaming request sa mga nauna pong mag-CR, huwag naman po kayong magtagal doon sa loob. Please hurry up kasi po napakarami pa pong naghihintay, na ihing-ihi na rin po na naghihintay po sa loob. Please po, follow this rule at wag po tayong tawag nito, maging pasaway. Ayan. Ayan po, let's help each other sa pag-achieve po ng 100 passing rate
and many top nurtures po by God's grace. From Ma'am Kat and Ma'am Terry. I hope mga Ma'am Sir, naintindihan po ninyo at sana po inyo pong na-take note yung mga bagay-bagay na dapat po nating iwasan na dalhin at at dapat po nating malaman at malagay sa ating isipan ang mga dapat nating gawin para wala pong problema sa ating review at tayo po ay ah, mawawala yung problema sa ating isipan at smooth sailing lang po ang ating review this coming weeks. At maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po mayroon kayong natutunan. Sana po at masunod po ninyo lahat ang ating mga rules and regulation. Yun lamang po. Maraming salamat.